Sa gitna ng liblib na baryo, may nakatayong luma at sirang-sira na bahay. Ang mga bintana nito ay basag-basag at ang mga pader ay natatakpan ng mga gumagapang na baging. Kumakalat ang mga kwento tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa loob ng madilim nitong pasilyo. Ayon sa mga matatanda, may mga ilaw na kumukurap-kurap at mga anino na gumagalaw sa likod ng mga bintana tuwing gabi. Ang mga kwentong ito ay ipinasa-pasa sa bawat henerasyon at sa bawat pagkukuwento, lalong tumitindi ang takot. Iniiwasan ng mga taga-baryo ang lugar, lalo na kapag lumubog na ang araw, dahil ang hangin sa gabi ay nagiging mabigat at nakakakilabot. Sinasabing isinumpa ang bahay, isang labi ng isang malagim na nakaraan. Dati itong tahanan ng isang mayamang pamilya, ngunit ngayon ay abandonado na, isang simbolo ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Napapalibutan ito ng mga bulong-bulungan tungkol sa mga malagim na pagkamatay at mga misteryong hindi kailanman nalutas. Naniniwala ang mga taga-baryo na ang mga espiritu ng nakaraan ay gumagala pa rin sa mga bulwagan nito na kulong sa isang walang hanggang siklo ng kalungkutan. Marami ang nagsasabing nakarinig sila ng iyak ng isang babae at tawa ng mga bata na umuugong sa gabi. Sa kabila ng mga kakatakot na kwento, may kakaibang kagandahan pa rin ang bahay. Ang arkitektura nito ay patunay ng isang nakalipas na panahon. Ang malaking harapan, bagamat luma na, ay nagpapahiwatig ng dating karangyaan. Gayunpaman, ang mga kwento ng mga kababalaghan ang umaakit sa mga mahusisa tulad ng mga gamu-gamu sa apoy. Pinipigilan ng takot ang karamihan, ngunit ang misteryo ng bahay ay isang pang-akit sa mga matatapang o sa mga hangal. Ito ay nakatatak sa imahinasyon ng lahat, isang lugar kung saan nagsalubong ang mundo ng mga buhay at mga patay. Doon sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng buwan, nagsimula ang kwento ni Marco. Si Marco ay isang binata na uhaw sa kaalaman at nasasabik sa mga misteryo. Ang mga kwento tungkol sa haunted house ay pumukaw sa kanyang interes, na nagudyok sa kanya na alamin ang katotohanan sa likod ng mga alamat. Binalaan siya ng kanyang mga kaibigan na ikinukuwento ang mga karanasan ng mga taong naglakas loob na pumasok ngunit hindi na muling nakabalik na katulad ng dati. Ngunit lalo pang tumibay ang loob ni Marco na pinapalakas ng kanyang katapangan at pagnanais na mag-adventure. Isang malamig na gabi ng taglagas, nagpasya siyang harapin ang kanyang mga takot. Ang hangin ay mabigat at nakakakilabot habang papalapit siya sa bahay. Ang anino nito ay nangingibabaw sa kalangitan. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay parang pabigat ng pabigat na parang pinipigilan siya ng lupa mismo. Gayunpaman, nagpatuloy siya, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa pinaghalong takot at pananabik. Ang pinto ay tumunog ng malakas ng itulak niya ito na nagpapakita ng isang madilim na loob na nababalot ng mga anino. Ang alikabok ay sumasayaw sa hangin na iniilawan ng sinag ng buwan na tumatagos sa mga sirang bintana. Nakaramdam si Marco ng kilabot sa kanyang gulugod, ngunit pinilit niyang maging matatag, determinado na alamin ang katotohanan sa likod ng mga kwentong multo. Pagpasok niya, kapansin-pansin ang paglamig ng temperatura, na parang binalot siya ng malamig na hangin. Ang katahimikan ay nakabibingi, nababasag lamang ng malayong tunog ng kanyang mga yapak. Alam ni Marco na hindi siya nag-iisa, nararamdaman niya ang mga hindi nakikitang matang nakamasid sa bawat galaw niya. Gayunpaman, sa halip na umatras, mas lumalim pa siya sa puso ng bahay. Habang papalalim si Marco sa bahay, tila ba may kakaibang enerhiya ang hangin. Ang bawat silid na kanyang ginalugad ay may sariling kwento na bumubulong mula sa mga anino. Sa sala, ang hangin ay mabigat at amoy nabubulok, na parang nakakapit ang nakaraan sa bawat sulok. Ang mga kasangkapan na natatakpan ng alikabok ay nakatayo bilang mga piping saksi sa paglipas ng panahon. Ang kanilang mga hugis ay parang multo sa madilim na liwanag. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco nang marinig niya ang mahinang tunog ng isang piano. Ang musika ay nakakakilabot, isang malungkot na himig na tila nagmumula sa mismong mga dingding. Lumapit siya sa pinanggagalingan ng tunog, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa silid. Ngunit wala siyang makita, tanging ang patuloy na pag-echo ng musika na palakas ng palakas sa bawat hakbang niya. Sa pasilyo, isang biglaang bugso ng hangin ang dumaan sa kanya na nagpalamig sa kanyang buong katawan. Nakarinig siya ng mga bulong, mahina at mapilit, na parang inaakit siyang lumapit pa. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco habang sinusundan niya ang mga boses na parang hinihila siya ng bahay mismo patungo sa puso nito.
Pagliko niya sa isang sulok, nakita ni Marco ang kanyang sarili sa isang silid na puno ng mga larawan. Ang mga mata ng mga ipinintang figura ay tila ba sinusundan siya. Ang kanilang mga titig ay tumatagos sa dilim. Isang larawan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pamilya, ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso. Habang papalapit siya, parang gumalaw ang mga mata. Pinagmamasdan siya ng may intensidad na nagpatindig sa kanyang balahibo. Inabot ni Marco ang larawan na naakit sa nakakakilabot nitong titig. Nang mahawakan ng kanyang mga daliri ang frame, isang malamig na enerhiya ang dumaloy sa kanya, na nagpatigil sa kanyang kinatatayuan. Biglang napuno ang silid ng mga boses na umuugong sa pinaghalong bulong at yak. Napaatras si Marco, ang kanyang puso ay malakas na tumitibok habang ang mga dingding ay tila ba papalapit sa kanya. Tumalikod siya para tumakas, ngunit ang pinto ay biglang sumara ng malakas na ikinulong siya sa loob ng haunted room. Kinain siya ng takot habang naghahanap siya ng ibang daan palabas. Ang mga bulong ay lumakas, mas mapilit, na bumubuo ng mga salita na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Manatili ka sa amin," pagawit nila, isang nakakakilabot na paanyaya na nagpatindig sa kanyang balahibo. Bumalot ang takot kay Marco nang mapagtanto niya ang katotohanan. Hindi siya nag-iisa at nais siyang ikulong ng mga espiritu doon. Dahil sa desperasyon, sinugod niya ang pinto. Pinaghahampas ito ng paulit-ulit. Umunggol ang kahoy sa ilalim ng kanyang lakas, ngunit hindi ito bumigay na parang ang bahay mismo ang kumukonsulta para ikulong siya. Nang mawalan na siya ng pag-asa, biglang tumigil ang mga bulong na palitan ng nakakakilabot na katahimikan. Nagatubili si Marco na napako sa kanyang kinatatayuan dahil sa takot. Pagkatapos, dahan-dahan at nakakakilabot, bumukas ang pinto na nagpapakita ng gabi sa labas. Natumba siya palabas, hirap huminga at nanginginig, nangangakong hindi na babalik. Ngunit, nang lumingon siya, nakita niya ang mga mata ng larawan na nakasunod sa kanya. Isang tahimik na paalala ng mga espiritu ay nakamasid pa rin mula sa loob. Pinayagan siya ng bahay na umalis, ngunit alam ni Marco na hindi na siya kailanman magiging malaya mula sa mahigpit na kapit ng mga multo nito. Ang tunay na nakakatawa pagtanggap niya na siya na ngayon ay bahagi ng kwento nito, isang bagong alamat na ipaparinig sa madilim at maliwanag na gabi.